Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Renante Orizal at shoutout kay Sally Guanyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Magulat. Pagbaba ng gate, apat na malalakas na iyak ang halos magkasabay. Ang mga bantay ng bawat pader ay nagkakaisa, at halos lahat sila ay nakatanggap ng mga ulat mula sa mga sundalong nasa ilalim ng kanilang mga kamay. Ang isang malaking bilang ng mga tropa ng kaaway, hindi bababa sa daan-daang libong tao, ay biglang lumitaw sa labas ng lungsod. Sabay-sabay na nagulat ang apat na gwardya. Umakyat sa pader at tumingin sa labas, isa-isang nanlamig ang kanilang mga mukha at dilat ang kanilang mga mata. Sa dulo ng lungsod, mayroong hindi mabilang na mga itim na mang-aapi. Kahit walang laban, sapat na ang malakas na visual shock para manginig ang sinuman. Sam ito, isara ng lahat ng mga kawal ang pintuang bayan. Bukod dito, ihanda mo ang mga kasangkapan sa pagtatanggol ng lungsod, at hayaan silang tumira para sa akin ng isa-isa, at pagkatapos ay lumaban muli. Oo, nag-utos ang mga sundalo. Ilang sandali pa, ang silangan na tarangkahan ay unang nagpatunog ng gininto ang plote ng kalaban, at pagkatapos ay ang kanluran, timog at hilagang pader ay sunod-sunod ding tumaas. Ang isang malaking bilang ng mga sundalo sa lungsod ay mabilis na nagpuno ng pagtatanggol ng lungsod ayon sa orihinal na pagdeploy. Sa loob ng ilang panahon, nahulog sila sa lungsod tulad ng isang bar aisles na bakal at nilagyan ito ng isang patong ng gintong singsing, na napakatatag. Sa pagtingin sa mga pagbabago sa depensa ng lungsod, mahinahong ngumiti lang si Mingyu. Sa oras na ito, dumating din ang mga sundalo upang magulat, sabihin sa Elder ng Dragon na ang depensa ng lungsod ay lubos na napabuti. Ano ang susunod na gagawin natin? Pakisabi sa Elder ng Dragon. Ang madilim na ulan ay tumingin sa lungsod at umiling, tumayo at huwag magmadali. Gayunpaman, nagmamadali ang ating hukbo, at ang paghahanda ng kabilang partido ay halatang hindi sapat. Ito ay isang magandang panahon upang salakayin ang lungsod. Kung ito ay maantala, natatakot ako. Sa oras na iyon, ang pagtatanggol ng lungsod ay nasa lugar. Kung gusto mong kagatin muli ang matigas na buto na ito, hindi ito kasing simple na ngayon. Ngumiti si Mingyu, ano ang kinatatakutan mo? Isang lungsod na walang laman ang puso, gaano man ito kalakas, hindi pa rin ito kasing hirap gaya ng nakikita mo. Tulungan ang pinuno ng hukbo. Nandito na si Fu Mei. Tulungan si Mei na umusad ng bahagya. Nasaan na si Han Sanchen at ang iba pa? Tanong ni Mingyu. Sa mababang grupo ng bundok na iyon, at lahat sila ay mga senior executive na dapat mahulog sa lungsod. Nakangiting sabi ni Fu Mei, noong ipinakita ko sa kanya ang aming attack map kanina, malinaw kong sinabi sa kanya na dahil may mga bundok na humaharang sa amin, hindi namin maaaring isama ang lahat ng mga bundok. At saka, ang terrain sa mga bundok ay komplikado, kaya ito ay ang tanging pagpipilian upang ilagay ang linya ng depensa sa harap ng mga bundok. Kailangan lang nilang pumasok sa mga bundok bago natin ay deploy ang ating depensa, at karaniwang nakakakuha sila ng maraming seguridad. Ayon sa kalkulasyon ng oras, dapat ay pumasok na sila sa bundok. Gayunpaman, umamin si Elder Shenlong na nagkasala. Ngayon pa lang, pribadong tinawag ni Fu Mei ang mga piling tao ng pamilyang Fu upang maglibot sa mga bundok at putulin ang daan ng Aaron at iba pa. Nahulog ang mga salita, tulungang lumuhad si Mei. Malinaw na isang malaking bawal ng mga strategist ng militar na tawagan ang mga tao ng walang pahintulot. Sa puntong ito, handa na rin si Fu Mei na parusahan, dapat mamatay si Fu Mei para sa krimen ni Fu Mei. Gayunpaman, nais din ni Fu Mei na iwanan ang Aaron para sa hukbo, hindi lamang upang magsagawa ng mga karapat-dapat na gawa, ang kanyang mga hinaing. Sana ay hindi isisi ng Dragon Messenger ang krimeng ito sa pamilya.
Ni Fu. Malinaw na isang malaking krimen para sa mga commander na tumawag sa mga tropa ng walang utos. Malamig na sabi ni Mingyu, kaya, hindi ko pinapayagang mangyari ito. Fu Mei, makinig ka. Halatang nabigla si Fu Mei at nagmamadaling yumuko. Mula ngayon, magkakaroon ka ng panibagong posisyon bilang commander sa harap ng kalisya. Maaari mong ilipat ang tropa ni Foye at ng kanyang pamilya anumang oras. Kalmado ang madilim na ulan. Natigilan si Fu Mei nang marinig niya ang talumpati, at ang ilang mga senior executive sa paligid niya ay halatang nalilito. Sa digmaan, ang sitwasyon ay patuloy na nagbabago. Si Fu Mei din ang taong nag-aayos. Natural, alam niya ang kinaroroonan ni Han Sanchen at iba pa tulad ng likod ng kanyang kamay. Hindi niya naiwasan na maantala ang fighter plane. What's the problema sa kaayusan ng matanda na ito? Tanong ni Mingyu. Natigilan ang lahat, ngunit sa sumunod na segundo ay muli silang tumango. Totoo ang sinabi ng Dragon Elder. Napapaligiran ang mga bundok. Kung hindi nagpadala si Fu Mei ng mga tao sa lugar ng walang pahintulot, natatakot ako na imposibleng mapaligiran ang Aeron. Upang maiwasan ang isa pang emergency sa panahon ng digmaan, sa tingin ko, kailangan ang hakbang na ito. Oo, dapat, sinabi ni Mingyu sa malamig na boses, dahil walang pagtutol. Ito ay napagpasyahan. Well, I'll give you another order. I'll lead 100,000 troops to assemble in the mountains, 100,000 troops will be in reserve. The other 200,000 troops will be surrounded by me. Oo, Han-san, last time I let you break through in front of 10 of thousands of people. This time, I have 200,000 troops. I think you can play with me. Pagkatapos, sa tunog ng isang busina, pinatay ng kalahati ng hukbo si Han Sanchen at ang iba pa sa mga bundok. Storytelling channel sa YouTube. May mahabang iyak na naman. Inilalabas lang ng general ng Eastgate ang mapa sa kanyang silid. Sa oras na ito, naamoy niya ang agarang balita at nagmamadaling bumangon. Ano ang agarang balita? Agad na umatake ang kaaway. Walang oras na huminga ang sundalo. Nagmamadaling sabi niya, hindi. Ang hukbo ay hindi umusad ng kalahating hakbang. Gayunpaman, kahit kalahati sa kanila ay biglang pumunta sa mga bundok doon. Patungo sa bundok, kumunat ang noo ng commander at nagmamadaling hinawakan ang mapa sa harapan niya. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang mga bundok sa labas ng hilaga ng lungsod. Ano ang ginagawa nila dito? Umiling ang sundalo. Kung naiintindihan niya, hindi siya magiging sundalo. Nakakakatwa na bagaman ang lugar na ito ay maaaring isang malaking puwang para sa amin upang masira, ito ay isang bundok kung tutuusin. Kailangan lang nilang magpadala ng isang pangkat ng mga elite upang bantayan ang pass at maaari nilang ganap na labanan ang US. Bakit magpadala ng maraming mga elite? Commander, hanggal ba ang mga taong ito? Pwede bang tanga ang orihinal na sugo ng dragon? Sa tingin ko mukha kang tanga. Galit na saway ko. Pero habang tinitignan ko ang mapa, pakiramdam ko ay hindi na kailangan. May malalaking isda ba dito? Hinawakan niya ang ulo niya. Ngunit anong malaking isda ito? Hindi niya naintindihan, magpadala kaagad ng isang tao sa mansyon upang iulat ang bagay sa pinuno ng lungsod at pinuno ng alyansa. Bagamat kakaiba ang paglalakbay ng kaaway, ang anumang kaguluhan sa kasalukuyang digmaan ay hindi dapat hamakin. Naiintindihan ko. Pagkatapos ay nagmamadaling pumunta ang sundalo sa tirahan ng Panginoon ng lungsod. Ngunit saglit lang, nagmamadaling bumalik ang sundalo. Nang makitang siya ay nakabalik kaagad, si Commander Don ay medyo kakaiba, paano siya nakabalik kaagad? Sabihin mo sa Commander na ang tirahan ng Panginoon ng lungsod ay walang laman. Walang laman. Hindi lamang natin nakikita ang Panginoon ng lungsod at ang iba pa, kundi pati na rin. Maging ang mga bantay ng tirahan ng Panginoon ng lungsod ay halos nawala. Ano? Walang tao sa tahanan ng Panginoon. Laking gulat ng commander nang marinig ang talumpati. Biglang kinubkob ng mga tropa ng kaaway ang mga bundok. Lahat kaya ng tao sa tahanan ng Panginoon ay pumunta sa kabundukan. Hulaan ang kasunod na katabi ng commander. Sa sandaling sinabi niya ito, hindi na nagsalita ang commander, dahil mula sa panloob at panlabas na sitwasyon, ang pagiging tunay ng hula na ito ay halos walang pag-aalinlangan. Anong ginagawa nila doon? Nagtaka ang commander. Malamig na bamantong hininga ang kasama. Who knows,
pero nalalapit na ang tinatawag na sakuna. Na-realize din siguro ng alliance leader at ng city leader na mali ang sitwasyon, kaya sila ang nanguna para iwan kami at makatakas. Anyway, hindi bihira ang ganitong sitwasyon. Hindi pa tayo pinabayaan noon. Nang marinig ito, nalungkot ang commander. Napakahirap na para sa panlabas na hukbo na pindutin ang hangganan, at ang kawalan ng panloob na inisyatiba ay mas malala pa. Commander, bakit hindi natin buksan ang pinto at sumuko? Ano ang magagawa natin? Walang dahilan upang magtrabaho para sa isang lalaking iniwan tayo. Tama na, sumang-ayon ang ilang tao. Ngunit sa pagkakataong ito, may tumayo din at kumuha ng mapa. Commander, huwag kang magmadali. Tingnan mo ang mapa na ito. Sa mga tuntunin ng mga taktika ng mga strategist, ang mga bundok ay isang mahusay na taguan para sa mga tropa. Kung ating gagawin ito bilang isang punto ng lakas, kapag tayo ay napapalibutan ng kamatayan, maaari nating salakayin ang likod ng kaaway mula rito at bumuo isang panloob at panlabas na momentum. Sa makatuwid, maaaring hindi tayo pinabayaan ng pinuno ng alyansa. Malamang na gusto nilang pumunta doon upang tulungan tayong salakayin ang kalaban, ngunit nalaman, kung ang sinabi mo, tatanungin kita kung bakit hindi mo sinabi sa akin kung kailan ka nagkaganito, nagreklamo ang tagasunod, napakasimple rin ang dahilan, hindi nagtagal ay sumuko ang leader ng alyansa sa lungsod, hindi alam ng pinuno ng alyansa kung ano ang sinsero at kung ano ang mali, para sa pagiging kumpidensyal, natural siyang kumilos ng palihim ng walang abiso, pagkarinig nito, halatang hindi nasisiyahan ang attendant. Anong ibig mong sabihin dito? Ibig mong sabihin hindi ako sinsero, hindi ko sinabi, pero ikaw mismo ang tumalon at nagsabi. Gayunpaman, naniniwala ako na ang mga taos-pusong sumusunod ay hinding-hindi tatawag sa grupo na maghiwalay bago magsimula ang digmaan. Pangalawa, kailangan kong ipaalala sa iyo, kung tayo ay abandonahin, bakit dapat bigyan sila ng pinuno ng alyansa ng maraming paildores upang mapabuti ang ating mga nagawa? Gustong sabihin, sa sandaling ito, tinapak ng komandante ang mesa. Tama, sundan mo ako sa dingding. Halika sa pader ng lungsod, umakyat sa mataas at tumingin sa malayo. Sa oras na ito, sa kabilang panig ng mga bundok, isang malawak na lugar ng mga sundalo sa Ukraine ang nasa paanan ng bundok, at ang buong bundok ay masikip. Kumunot ang noo ng commander at sinabing, mukhang takot talaga ang pinuno ng lungsod at ang iba pa doon. Commander, kumusta na tayo? Gusto mo bang makipag-ugnayan sa ibang gate para magpadala ng tropa para iligtas? Tanong ng dating taga-suporta. Hindi nakaimik ang kalaban na kanina lang kinagalitan. Bukod dito, hindi siya lubusang natalo. Hindi niya talaga mailantad ang kanyang hindi tapat na pagsunod at piniling manahimik. Masyadong maraming tropa sa kabilang direksyon. Bagamat kalahati ng mga tao ay pumunta sa kabundukan, kalahati ng mga tao ay kumukubkub pa rin sa amin. Kahit na magpadala kami ng mga tropa upang iligtas kami, magkano ang dapat naming bayaran? Masyadong kakaunti ang mga tao na makakalusot sa pagkubkob, lalo pat tulungan silang makalusot sa pagkubkob. Kapag napakaraming tao, ang pagtatanggol ng lungsod ay walang laman. Sa panahong iyon, maging ang ating lumang pugad ay mawawalan ng laman. Malungkot na sabi ng commander. Tumango ang mga taga-suporta, at talagang makatwiran ang sinabi ng commander. Ngayon mayroon na tayong dalawang dumplings. Ang dumplings at ang dumplings ay hindi maaaring mag-echo sa isa't isa. Maaari lamang tayong umasa sa ating sarili. Ang mga tarangkahan ng lungsod ay nagpapalam pa rin sa kanila at sinasabi sa kanila na mahigpit na bantayan ang mga ito ayon sa orihinal na plano ng pinuno ng alyansa. Bilang karagdagan, huwag banggitin ang kawalan ng pinuno ng alyansa at pinuno ng lungsod sa ngayon. Kung may magtanong, sabihin muli sa kanila. Tandaan, umalis silang lahat para salakayin ang kalaban at mag-echo sa atin sa loob at labas. Kahit na ano ang kanilang ginawa, at least alam na alam ng commander ang isang bagay. Ang moral ng militar ang pinakamahalaga. Ngayon ay isang mahirap na panahon. Kapag nagkahiwa-hiwalay ang hukbo, nagkahiwa-hiwalay ang mga hukbo, at gumuho ang depensa ng lungsod na dapat mahulog sa lungsod. Sa huli, marami rin tayong natanggap na benepisyo mula sa Aaron. Sa loob lamang ng ilang araw, ang mga bagay na kinuha mo at ako at ang mga nadagdag na tagumpay ay halos kapareho ng pagtatrabaho sa iba sa loob ng ilang taon, o higit pa sa 10 taon, tulad ng sinasabi, dapat tayong manatili sa mga bagay na ito at mamatay.
Naiintindihan ko. Ipaparating ko ang kahulugan ng commander sa lahat ng pintuan ng lungsod. Nagmamadali ang mga taga-suporta. Pagkatapos ay dali-dali siyang bumaba sa pader at pumunta sa ibang lugar. Pagkaalis niya, umubo ang kalaban at sinabing, "Commander, kailangan ba nating maglunsad ng ilang counterattacks para maakit ang atensyon ng front army? I mean, baka ito makaakit ng atensyon para sa leader ng alyansa." Ang commander ay tumingin sa paligid at umiling, ang mga bagay at lakas ay nakalaan pa rin para sa pagtatanggol sa lungsod, walang saysay na gawin iyon. Naiintindihan ko. Ang commander ay tumingin muli sa mga bundok at sa wakas ay bumantong hininga. Habang nasa kabundukan, si Han Sanchen at ang iba ay nagpapahinga sa mga bundok sa mga oras na ito. Marami na ang pagod na pagod. Nakahanap sila ng kuweba at nagplanong magpahinga sandali bago magpatuloy sa kalsada. Gayunpaman, kahit na sila ay nagpapahinga ng maluwag, isang tao ang halatang nag-aalala. Matapos mamahaji si Ivory ng pagkain sa karamihan, dahan-dahan siyang tumayo at sinundan siya palabas ng kuweba. Sa marahang tapik sa balikat ni Han Sanchen, ngumiti si Ivory, "Anong problema? Nag-aalala ka ba na maabutin tayo ngayong Marso?" Tumingin si Aaron sa mga bundok at umiling. "Huwag kang mag-alala, dahil baka napaligiran tayo, napapalibutan," nagulat si Ivory. Ngunit napalingon siya sa paligid, ngunit wala siyang makitang anumang abnormalidad. "Hindi mo nakikita, pero nararamdaman ko, Han 3,000 daw," sumimangot si Ivory. "Paano ito magiging posible? Nauna na kaming umalis, at pumasok kami sa bundok bago dumating ang mga taong iyon, hindi nila kami mahanap. Paano nila? Iyan ang problema." Bahagyang sumimangot si Aaron at sinabing, "Logically, imposibleng palibutan tayo ng kabilang partido, ngunit ang katotohanan ay napapalibutan tayo ng tubig." Labis na nagulat si Ivory, ngunit tumahimik at biglang naunawaan ang ibig sabihin ni Han Sanchen. "Ang ibig mong sabihin, pinagtaksilan kami ni Fumei, ito lamang ang posibilidad na magdudulot ng kasalukuyang sitwasyon." Mapait na ngumiti si Han Sanchen at tumango. "Exactly." Kinagat ni Ivory ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sompin Fumei, 3. Ano ang gagawin natin ngayon? Ano ang dapat kong gawin?" Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!